Hi guys! Good afternoon! Ako po'y kumakain. Yan yung aking food ngayon dito sa Hong Kong. So, ganyan, maliwanag. Pero dahil po ako'y nasa may bintana, dito sa may bandang lababo, ang aking video po ay hindi siya dark color. So, ayan guys, update ko po kayo sa aming farm. So, ayan, finally, nakapag-start na tayo. Yung pinapangarap nating maglagay po ng bakod, nakaumpisa na. Pero, yun nga, dahil nga po, kulang tayo sa budget, aminado tayo dun. Kulang po tayo sa budget kasi nga, nagpadala pa po ako sa aking mga anak. Then, syempre, yung mga materials na kailangan ay medyo mabigat din po siya sa bulsa, di ba? So, hindi pa po totally na ikot ang pag-fencing. So, nagbabakod na po kami. Ngayon, mula kahapon, nag-start na po. Pinadamuhan. Then, naglagay ng mga poste kahapon, then continue po ngayon. Hindi ko alam kung matatapos ngayong araw. So, nakapag-start na at saka masaya po ako. Gusto ko lang pong i-shout out ang aking mga pinsan at saka bayaw kasi sila yung mga tumulong sa akin mula sa poste, sa barbed wire. Gusto ko po kayong pasalamatan. Hindi ko alam kung napapanood nyo to, pero thank you so much kasi pag OFW na wala ka namang ibang, kunyari sa akin, hindi na lang kunyari kasi sa sitwasyon ko guys, wala na po akong parents, so wala din po akong ibang maasahan kundi yung aking mga pinsan. So ayan, masaya na. Masaya kasi unti-unti nang natutupad ang aming simpleng farm. So, ang next ko pong gagawin, kasi nga sa observation ko, pag bumili po ako ng poste per piece, so medyo mabigat po siya sa bulsa. So, naisip ko, sa sahod ko po, magpapagawa ako ng hulmaan ng poste. Kasi napakarami pa pong kailangan ng poste ang aking dapat mai-provide para maikot yung buong farm. Then, halos more than 1 hectare din po kasi yun. So, isipin nyo kung ilang poste po yun. Then, kung sabihin natin 5 meters ang layo, so sobrang dami pa pong kailangan. My goodness, isipin nyo yun. So, kung ang layo niya is 5 meters, so ilang poste yun, diba? Then, meron pang, syempre, yung mga barbed wire pa, kailangan. So, ayun, nag-isip ako na bakit hindi na lang ako magpagawa sa marunong, maaaring pinsan ko, ganun, bayaw. So, yun ang naisip ko ngayon. Total, kung may hulmaan, magagamit din naman siya sa mga tanim, gaya ng dragon fruit, diba? Kailangan ng mga poste. So yun, naisip ko, sinabi ko na sa aking pinsan na ang next na gagawin na lang muna natin ay magpagawa tayo ng hulmaan ng mga concrete post para mas makatipid. Sobrang makakatipid. Kahit sabihin natin magbayad tayo ng arawan sa paggawa ng poste, mas makakatipid pa din. Kasi ang sobra din naman ng mga, kunyari, buhangin, yung gate, kailangan pa siya. Wala pa pong gate ang aming farm. So, open pa po siya. Excited na may gate. So, yun guys, masaya po ako kasi alam niyo, sobrang hirap ng buhay. Hindi ko po kinalakhan yung sa side ng nanay ko. So, hindi namin, lumaki kami na wala doon sa side ng mother ko. So, hindi namin kinalakhan yung may lote. So, sa side ng tatay ko, wala pong ganun, nakikitira lang. So, yun. Then, aside from sa aking sa nanay, meron din po akong nabiling sariling lote, which is part pa din po ng lupa ng lolo ko. So, magkadugtong lang din siya guys. Sobrang happy. Kasi isipin nyo yun, inalok ng
inalok lang ng pinsan ko, then auntie ko, plano nilang ibenta sa iba. So then sabi nila, ibebenta nyo rin ba? Isasabay nyo yung ibenta yung lupa ng nanay nyo. So, ayun guys, hindi ko inisip yung ganon, pero wala kaming balak na magkapatid na ibenta yung lupa ng nanay namin. So, kasi nga syempre, parang may sentimental value sa aming magkapatid yun. Syempre, diba? Dahil nga kailangan ng relatives namin yung pera, so gusto nilang ibenta yung sa kanila. So, naisip ko, bakit hindi na lang akong kumuha, di ba? So, nakiusap ako guys. Meron pa akong kulang kasi nga lumawak ang lupa noong na-survey. Yung iniisip lang ng auntie ko, ng mga auntie ko nga, na yung lupa ay hanggang dun lang sinasaka nila simula nung mga bata pa kami, maiksi. So, nung pina-survey guys, nandun yung mother title, syempre din mula dun sa engineer. So, doon nakita na sobra-sobra pa yung lupa. Alam nyo guys, mas malaki pa yung aking babayaran kesa doon sa aking binayarang una. So, imagine that. So, ayan, may kulang pa naman ako sa aking babayaran. Pero dahil nga may makukuha din po ako na bilang isang OFW, syempre meron din tayong nakukuha sa ating mga amo kada after contract. So, mga annual leave, ganun. So, yun ang kinausap ko ang aking auntie na kung pwede ngayong darating na mga ilang buwan na lang, maipo-fully feed ko na ang aking lupa na bibilhin or nabili sa kanya. Kasi meron ng part na nabayaran ko na talaga totally. Kasi syempre, mas inuna namin ang pagbabakod guys. Kasi nga, importante yun. At saka yun din kasi ang sinabi sa amin na bakuran agad. So, mabait ang aking auntie. So, pumayag. So, ayan guys, ipapakita ko na sa inyo ang update ng aming farm. So, ang farm na pong ito ay ipinangalan. Ako ang nag-decide. Sabihin ng kuya ko. Ito talaga, masyadong ano to. So, ayan guys, ako yung nag-decide sa pangalan ng aming farm, which is pangalan ng aking nanay. Siyempre, ganun po kamahal ang aking nanay. So, sa kanya ko po ipinaano yung pangalan ng aming farm. Dahil po ang nanay ko ay siyempre wala na. Imagine niyo naman, kapag mahal niyo talaga ang inyong magulang, siyempre may something na gusto niyo pa rin tumatak kahit wala na siya. So, dahil nga lugar din niya yun, then lupa din ng tatay niya, which is lolo ko. So, sa kanya na rin po ipinangalan. At saka, syempre, may part kasi ng lupa na yon is hindi pa namin hinating magkapatid. Hindi pa namin, kasi dalawa lang naman kami maghahati. So, may part doon na sa kuya ko. So, hindi pa namin hinati. Kaya nag-decide ako na ang ipangalan ay pangalan ng nanay namin. Para syempre naman hindi naman pwedeng Ana's Farm. Dream farm ko, pero hindi ko pwedeng ipangalan ng solo ko. Kasi syempre, gusto ko kasi doon maging konektado sa pangalan ng nanay namin. So, kasama na yung mga apo. Syempre, kanino ba yung di ba? Kanino bang lola to? O di, yung mga apo ang magiging doon, kasali. Kung pangalan ko lang, edi ang mga anak ko lang, di ba? So, yun. Ang pangalan po ng aming farm ay Emilia Farm and View Deck. Bakit View Deck? At saka Dilanes Woodland. View Deck kasi may part po doon sa farm na yon na paglalagyan siya ng view deck, which is pag nasa tuktok ka na yon ng lupa or farm na yon, ay makikita mo yung view ng kumbaga view talaga ng lahat ng part makikita mo. May part, may ganun siyang view guys. So sabi ko may view deck. Then farmland, woodland kasi nga para sa akin may mga kakahuyan, ganun. At saka gusto ko kasi yung may part na hindi siya puputulin yung mga puno. So naisip ko na maganda yung pangalan na ganun. Yun ang naisip ko kasi nga mahilig ako sa natures. So
simple lang yung pangarap ko, guys. Kasi nga mahilig din ako magtanim. Naisip ko na ganun. At saka naisip ko na din na time na ayusin namin, asikasuhin namin kung ano man yung naiwan ng aming parents kasi tumatanda na din kami. So, naisip ko kung wala ding mag-aasikaso, wala kaming tanim doon, sayang yung lupa na nakatiwangwang, di ba? So, ngayon pa lang, inuumpisahan na. Actually, meron na din namang, ang sabi ng mga pinsan ko, may tanim, parang may tanim, yun yung kasing alam nila, may tanim na duhat, mayroon din atang mangga. So, wala pang mga niyog, ganun, wala pa pong ganun. Kasi noong araw, guys, isa itong taniman ng mais, taniman ng palay, yung red rice, yun ang natatandaan kong tanim doon. Kasi merong part na iba-ibang ibang lupa, iba-iba ring klase ng palay ang itatanim. Yung medyo mabundok sa may orchard, ang alam ko pwede siya sa palay na red rice. Kasi pwede siya sa mga dry na mga yung klase ng rice na yun ay pwede siya sa hindi masyadong matubig. Yun ang alam ko, yung parang ulan-ulan, pwede siya. So, yan guys. Then, tabako. Ano pa ba? Money. Yun ang naalala ko nung araw. So, yan guys. Ipapakita ko na ang aming munting farm. Salamat po sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin. At saka, pakilike na rin po para updated po kayo lagi sa akin pong mga videos. At saka, para mas marami pa po akong videos na magagawa. Salamat po sa mga support sa akin. Malaking bagay po sa isang tulad kong nag-uumpisa pa lang. At saka sa nangangarap din na parang maiano ko yung aming farm. At saka mahikayat din po yung ibang tao na yung pagfa-farm is alam natin naman na hindi ganun kadali. Pero ang magandang makukuha kasi doon is yung stress na tatanggal at saka yung pakiramdam is masaya kahit ang farming ay hindi po ganun kadali. Challenging siya pero yung stress natin is matatanggal. So yan po. Maraming salamat. Pagkakataran nyo lang kami, tarot nyo lang kami.